Sa lahat ng nakikinig sa inyong channel, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sandra, Tobong Baguio. May katagalan na akong palaging nakikinig sa inyong channel. Kaya naman nainganyo akong magbahagi ng aking sariling karanasan. Oo nga pala, nag-iisang anak lamang ako ng aking mga magulang. Kung kaya naman, kahit anong gusto ko sa buhay, ay binibigay nila. Kumbaga naging spoiled ako sa mga magulang ko. Pero kahit nasunod sa luho ako ay pinalaki naman nila akong may takot sa taas. At higit sa lahat ay marunong rumespeto sa mga nakakatanda. Tandang-tanda ko pang nasa edad 18 anyos pa lamang ako nang mangyari ang hindi ko malilimutang pangyayari. Buwan ng Abril noon, nang mapag-usapan naming magkaibigang magbakasyon. Ano kaya kung sa probinsya namin kayo sa Cordillera magbakasyon? Total malapit din naman ang piyesta doon eh. Suwestyon ng kaibigan naming si Kate. Sige, payag ako. Tugon ko na sinang-ayo na naman ng kasintahan kong si James. Walang pagdadalawang isip na sumang-ayon na rin ang dalawa ko pang kaibigan na sina Cory at Ura. Kaya naman tinanong ko kaagad kung kailan ang alis. Sa Lunes ng umaga ang alis natin, tugon ni Kate. Sige, usapan na natin yan ha, pagsang-ayon ni Cory. Matapos naming mag-usap-usap ay kanya-kanyang uwian na kami. Kinagabihan habang naghahapunan ay nagpaalam ako sa mga magulang kong aalis kaming magkaibigan. Pupunta kami sa probinsya ni Kate at sigurado mga 1 linggo kaming mamamalagi roon. Gaya ng nakagawian nila ay walang pag-alinlangang pumayag naman sila. Sige anak, papayagan kitang sumama dyan sa mga kaibigan mo. Pero tandaan mo ang palagi kong sinasabi sa'yo. Kahit saan ka man magpunta, palagi kang magbaon ng kalamansi at kapag kakain na, wag mong kakalimutang patakan ng kalamansi ang mga kinakain mo. Abay mahirap na. At pagkamamaya ay may kung ano mga nakahalong hindi ka nais-nais pala yung mga pagkain nakahain sa pagkainan ninyo. Mahabang paliwanag ng aking ina. Tumango ako at sinabihan ng aking inang wag siyang mag-alala dahil palagi kong tatandaan ang sinasabi niya. Ganun kasi si nanay. Sa hindi po nakakaalam ay tubong Visayas po si nanay. Kaya ganun siya, mapapaniwalain sa mga pamahiin. Nung sumapit na ang araw ng Lunes, ay kaagad na nga kaming bumayang magkaibigan. Makalipas ang mahabang oras ay narating rin namin ang probinsya ng kaibigan naming si Kate. Ang layo pala ng probinsya niyo, Kate. Reklamo ng kasintahan ko. Oo nga, sabat ko. At tinawakan pa ang bewang ko dahil sa sumasakit iyon sa sobrang haba ng biyahe. Magsasalita pa sana ako nang biglang may batang sumigaw sa pangalan ni Kate at tinawag siyang ate. Nang balingan ko naman ang paslit, ay mabilis na itong tumakbo at niyakap si Kate. Kapatid mo? Tanong ni Cory. Oo. Maiksing sagot na Kate at sinabing Jimboy ang pangalan ng kapatid niya. Tumango-tango lang naman si Cory at tinignan ng paslit. Sa totoo lang, sarcasm, naging mainit naman ang pagtanggap sa amin ng mga magulang ni Kate. Napakabait na mga ipinapakita nila sa amin at hindi na iba ang turing nila. Pabuti naman at naisipan ninyong dito sa amin magbakasyon. Nakangiting wika ng ama ni Kate na si Tatay Anselmo. Sinabi po kasi ni Kate sa amin na may gaganaping piyestas dito sa inyo, kaya sumama na po kami. Sagot ni Cory. Ay, oo, sa Makalawa na ang piyesta. Sabat naman ng ina na Kate nang marinig niya at nang makalabas na siya mula sa kusina. O siya, hali kayo.
At kakain na tayo. Alam kong gutom na kayo. Halina kayo, sumunod na sa akin. Nakahain na ako sa kusina. Aya sa amin ang ina ni Kate. Kaagad na kaming sumunod sa kanya. At nang makarating kami sa kusina, ay kanya-kanyang upo na kami at nagsandok na ng makakain. Kumain lang kayo ng kumain ha. Huwag kayong mahihiya. Madami akong pagkaing niluto. Masayang wika ng nanay ni Kate. Nagbero naman kaibigan kong si Corey. At nagwikang talagang kakain kami ng marami. Dahil sa amoy pa lang ay mukhang napakasarap na ng pagkain. Natawa na lamang ang ina ni Kate at muling nagsabing kumain na lang raw muna kami ng kumain at magpakabusog. Nang matapos na kaming kumain, ay nagpahinga na muna kami. Dahil sa haba ng biyahe kung kaya't pagod na pagod kami, walang pang ilang minutong nagpapahinga, ay mahimbing na kaming nakatulog. Makaraan lang ang ilang oras ay nagising na lamang ako nang makarinig ako ng sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Kinusot-kusot ko muna ang mga mata ko bago tumayo at binuksan ang pintuan. Pagkabukas ko ng pintuan ay bumungad sa akin ang ina ni Kate na si Nanay Auring. Humingi muna ito ng paumanhin gawa ng nagising niya umano ako. Ayos lang po yun, Nay. Walang problema po. Tugon ko. Ngumiti siya at nagwikang gisingin ko na raw ang mga kaibigan ko. Dahil kakain na kami ulit. Kumunot ang noo ko at nagtanong kung anong oras na ba. Nagulat naman ako nang sabihin niyang gabi na at mag-aalas 7 na. Sige na, gisingin mo na ang mga kaibigan mo at sumunod na kayo sa kusina. Nito at nagpatiuna ng naglakad. Agaran ko na ngang ginising ang mga kaibigan ko. Nang magising naman sila ay pupungas-pungas pang nagtanong kung anong oras na. Nang sabihin ko naman iyon ay kaagad-agad na silang tumalima. Pagdating namin sa kusina, ay naroon na ang mga magulang ni Kate. Humingi kami ng paumanhin dito dahil sa hindi namin napansin ang oras. Ngumiti naman sila at nagwikang maupo na kami at kumain na. Kinabukasan ay maaga kaming nagising para tumulong sa paghahanda ng mga dekorasyon sa nalalapit na piyesta. Masasabi kong simple lamang ang pamumuhay ng mga tao sa baryong tinitirhan ng kaibigan ko. Kita ko sa kanilang kontento na sila sa buhay at masaya. Sandra, tawag sa akin ang kasintahan ko. Nilingon ko siya at nakangiting tinanong kung bakit niya ako tinawag. Halika, magmerienda na tayo. Anya sa akin. Tumango ako at lumapit na sa kasintahan kong may bit-bit na merienda. Habang nagme-merienda kami, ay panay naman ang kulitan at asaran ng mga kaibigan ko. Siya pala. Bukas ay piyesta na. Kaya huwag kayong sasama kung kani-kanino lang. Lalo na't bagong salta lamang kayo dito sa lugar namin. Paalala sa amin ni Tatay Anselmo. Nakangiting tumango ako at nagwikang tatandaan namin ang payo niya. Binalingan naman ni Tatay Anselmo ang anak niyang si Kate at sinabihang bantayan niya umano kami para hindi mapahamak. Hindi naman po sila bata para bantayan, Tay. Malalaki na po sila eh. Tsaka kung tutuusin ay pwede silang gumawa ng bata. Tapos uutusan niyo kung bantayan sila. Binatukan siya ni Nanay Auring dahil sa kanyang naging sagot. Ikaw talagang bata ka. Ang dami mong alam. Basta sundin mo na lang ang sabi ng tatay mo. Wika ng kanyang ina. Oo na po. Magtol na Kate. Kaya tinawanan namin siya. Tay, pwede po ba kaming mamasyal muna? Paalam naman ang kasindahan ko kay Tatay Anselmo. Pumayag naman si Tatay Anselmo. Basta't mag-iingat lang raw kami. Pagkatapos nga naming magmerienda ay
ipinisyal na kami ni Kate sa baryo nila. Dahil sa galak at tuwang nararamdaman, ay hindi maiwasang kunan ng litrato ng kasintahan ko ang mga naggagandahang tanawin. Ganon na rin naman ang ginawa ko. Habang abala ako sa pagkuha ng litrato, ay may naaninagan akong taong nakatayo sa isang malaking batong nasa di kalayuan. Dahil sa may kalayuan ay hindi ko masyadong makita ang itsura nung taong nakita ko. Akmang lalapitan ko na sana ito para makita ko ang itsura. Pero mabilis na akong tinawag ni James at sinibahang sa ibang lugar naman raw kami mamasyal. Magtatakip silim na nang makauwi kami sa bahay. Pagdating nga namin ay nadat na namin ang mag-asawang hindi mapakali. Saan ba kayo nagsusuong at ngayon lang kayo umuwi? Nag-aalalang tanong ng ina ni Kate. Namasyal lang po kami sa talon, Nay. Sagot ni Kate. Pasensya na po kayo, Nay. Tay at ginabi kami. Hinging paumanin ko. Ayos lang, iha. Pero sa susunod ay wag na ninyong uulitin to, ha? Delikado sa labas lalo na sa mga katulad yung kabataan. Saan nito? Tumango kami at nagwikang hindi na mauulit pa. Araw ng Miyerkules ay nagsimula ng piyesta dito. Kaya sumama din kami sa prosesyon para makinood sa parada. Nasa bahay kami ng kumari ng ina ni Kate. Kaya naman hindi ako masyadong uminom ng alak. Dahil baka mamaya ay malasing kami at hindi na makauwi pa. Makaraan ng ilang oras ay nagaya ng umuwi ang mga kaibigan ko. Dahil medyo natatamaan na sila. Sandali lang at hahanapin ko sina inay at itay para magpaalam na uuwi na tayo. Baka mag-alala na naman sila sa atin kapag umuwi tayong walang paalam. Hintayin niyo ako dito. Uwi ka ni Kate. Sige, kasi antok na ako. Sagot naman ni Ora. Kagad na ngang umalis si Kate para magpaalam. Subalit lumipas na lamang ang ilang minuto ay hindi pa rin siya bumabalik. Kaya naman napagpasya na naming umuwi na lamang. Medyo hindi na magandang pakaramdam ko ng mga sandaling iyon. Gawa ng pagtayo ko ay nakaramdam ako ng hilo. Nang makauwi na kami at nang makapasok na kami sa bahay, ay nagpaalam na muna kaming pumunta sa kusina at iinom ng tubig. Ngunit hindi pa man ako nakarating sa kusina, ay nakita ko ng pitsil na may lamang tubig sa maliit na lamaseta. May baso na rin katabi yon. Kaya naman agad na akong kumuha ng tubig. Akmang iinom na sana ako sa bigla na lamang may nagsalitang babae sa likuran ko at nagtanong kung sino umano ako. Nagulat ako at natakot pa ako sa anyo ng babae. Gawa ng para siyang nasa sinaunang panahon. Makapalang buhok na may kahabaan at nakamulagat ang mga matang aakalain mong nag-aadik. Kakaiba rin ang amoy na nagmumula rito. Ikaw, sino ka po? Balik kong tanong sa babae dahil sa gulat. May isa kang lapas tanganan. Bakit ka pumapasok sa pamamahay ko nang walang pahintulot ko? Nanlilisik ang mga matang sigaw ng babae. Anong nangyayari dito at sumisigaw kayo? Pupungas-pungas na tanong ng kasintahan ko. Nasa likuran niya naman ang iba pa naming kaibigan. Sino kayo? At bakit kayo nandito sa bahay ko? Galit pa rin tanong ng babae. Pasensya na po ate, pero bahay po ito ng kaibigan naming si Kate. Uwi ka naman ni Corey. Sinong Kate? Pamamahay ko ito. Giit ng babae. Sandali kong inilibot ang paningin sa loob ng bahay. At doon nga'y napagtanto kong nagkamali kami ng bahay na pinasukan. Hindi bahay ng kaibigan namin ang bahay na napasukan naming magkaibigan. Kaagad akong humingi ng paumanin sa babae at sinabihan ang mga kaibigan kong mali ang bahay na napasukan namin.
Sabay naman nilang inilibot ang paningin nila. At doon nga'y napagtanto rin nilang mali nga ang napasukan naming bahay. Pasensya na po kayo sa inasta namin kanina. Akala po kasi namin ay bahay ito ng kaibigan namin. Paghingi ng paumanhin ni Cora. Noong pagpasok pa lang namin sa bahay na napuntahan ay hindi na maganda ang pakaramdam ko. Pero hindi ko na lamang pinansin pa yon. Gawa ng medyo nahihilo na nga kami dahil sa alak. Samantalang ang mga kaibigan ko ay alam kong lasing na sila. Akmang aalis na sana kami sa bigla na lang kaming pinigilan ng babae. Teka sandali. Total, piyesta naman dito. Ay halin mo na kayo at kumain. Aya nito sa amin. Tatanggi na sana ako ngunit naunahan ako ni James. Sige po, sagot nito. Kaya napabuntong hininga na lamang ako. Sumunod na kami sa kusina ng babaeng nagpapakilalang si Mira. Nang makarating na kami sa pagkainan, ay bumulaga sa amin ang iba't ibang klase ng putahe ng pagkain. Kaya naman yung dalawa kong kaibigan ay halos tumulo ng laway habang pinagmamasdan ang mga pagkain. Samantalang si James naman ay nagwikang makikikain na raw kami para matutulog na lang kami pagdating sa bahay nila Kate. Hindi raw kasi siya nakakain kanina ng maayos. Gawa na nag-iinom kami kaagad. Pagpunta pa lang sa bahay ng kumari ng ina ni Kate, pero ng mga sandaling iyon ay talagang wala akong interes kumain. Hindi nga ako nasasarapan sa mga pagkain na kahain. Pero nang alukin ako ni Ate Mira ng pagkain, ay nahiya naman akong tumanggi. Gawa nang siya na nga itong nagmagandang loob na pakainin kami bago magsipag-uwian. Matanong ko lang po, bakit wala po kayong mga bisita? Di po ba piyesta ngayon dito? Tanong ko. Nakakangiting nagwika naman ang babaeng mamaya pa raw ang mga bisita niya. Kami raw ang kauna-unahang bisita nila. Umupo na raw kami at huwag ng maraming tanong pa. Nang makaupo na kami ay nagsimula na kaming magsandok ng aming mga pagkain at pinili kong ulam ay ang dinuguan. Nang akmang susubo na sana ako ay biglang sumagi sa isipan ko ang bilin ng aking magulang. Kaya kinapako ang aking bulsa at hinanap ang kalamansi. Nang makapako na iyon ay kaagad ko nang inilabas at hiniwa gamit ang kuko. Nang medyo nabalatan ko na ang kalamansi ay kaagad nang pinatako iyon sa ulam. Gayon na lamang ang gulat ko nang sa makalipas lamang ng ilang segundo ay nakita kong bumula ang dinugo ang nasa harapan ko. Bigla yung umalingasaw ng napakabaho at parang amoy nabubulok na laman at dumi ng tao ay halos bumaliktad ng sikmura ko. Maya-maya pa ay nakita kong unti-unti nang nagbago ang karning napatakan ng katas ng kalamansi at naging daliri iyon ng tao. Kaya naman nanlaki ang mga mata ko dahil sa hindi ako magkapaniwala sa nakita ko. Umalis na tayo dito, hindi taong nakatira dito. Nanginginig kong sabi. Nagmadali na kaming kumaripas ng takbo papunta sa pintuan. Subalit noong papalapit pa lamang kami sa pintuan, ay may nakita kaming lalaking nakatayo. Kaya't napahinto kami. Saan kayo pupunta? Rinig kong tanong ng babaeng si Mira. Nang lingunin namin siya ay nakita kong nakangisi siya ng nakakakilabot. Kahit na kinakabahan ako ng mga sandaling iyon, ay pinilit kong lakasan ang loob at sinabing uuwi na kami. Dahil baka mamaya ay hinahanap na kami. Subalit mas lalo pang nanlilisik ang mga mata ng babae at nag-uwi ka na. Bakit? Sa tingin niyo ba? Hahayaan ko lang kayong umalis dito sa pamamahay ko. Aniya habang dahang-dahang naglakad pa palapit sa amin. Nang makita kong umisi rin ng nakakapangilabot ang lalaking nakaharang sa daraanan namin,
ay doon ako tinakasan ng pagkalasing. Gawa ng nakita kong biglang namula ang mga mata nito. Ngunit bago pa man kami nakapagsalita, ay may dalawang lalaki ang sumunggab sa amin. Kaya nagkanya-kanya kaming pulasan. Tatakbo na sana ako palabas ng bahay pero isang malakas na sapok sa sikmura ang sumalubong sa akin. Dahilan para mawalan ako ng malay. Gising, Sandra, gising. Wika ng kasintahan ko sa mahinang boses habang niyuyugyog ang balikat ko. Anong nangyari? Tugon ko habang hawak-hawak ang sintido. Teka, nasaan tayo? Tarantang tanong ko. Sinabi ng kasintahan kong kinulong umuna kami na mga aswang. Matapos siyang sabihin iyon ay agaran akong napatayo at sandaling inaninag ang buong paligid. Tama nga ang kasintahan ko. Nakakulong kami sa maliit at madilim na silid. Chandra, James, ano na ang gagawin natin? Ayaw kong makatay, no? Ayaw kong pagpiestan ako ng mga aswang. Nahintakotang wika ni Cora. Kailangan nating mag-isip ng paraan at isiping mabuti kung paano tayo napunta dito at kung paano tayo makatakas. Wika ni James. Habang nag-iisip kami ng paraan, ay biglang bumukas ang pintuan at iniluwaro ng babaeng si Mira. Mabuti naman at nagising na rin kayo. Nakangising wika ng babae. Galit na hinawakan ni Cora ang buhok ni Mira at kinaladkad ito papasok sa loob ng silid. Pinagsasapok niya ito at pinagtatadyakan. Alimaw kang babae ka, kinulong mo pa talaga kami ditong animal ka. Kakalbuhin kita, magkikita mo. Gigil na sigaw ni Cora. Galit namang umangil ang babae at agaran kaming napaatras. Nang makita namin pumula ang mga mata ng babae at may mga tumubong balahibo sa katawan nito. Tama na yan, Mira. Hindi mo pwedeng patayin ang mga bihag natin hanggat hindi pa dumarating ang abuelo at abuela natin. Madaing wika ng lalaking papalapit sa amin. Nanlilisik ang mga matang bumalik sa ordinaryong itsurang babae at pagalit na tinititigan ng lalaking umawat dito. Paglabas nila ng silid, muli na naman kaming nagplano kung papaano makakaalis sa silid na iyon. Makaraan lamang ang ilang sandali, ay muli na naman kaming nakarinig ng mga yabag. Natatakot na ako ng mga sandaling iyon. Kaya naman nagsusumiksik na ako sa gilid ng kasintahan ko. Nang bumukas ng pintuan ay nakita namin si Mira at ang lalaki na may kasama na silang dalawang matanda. Sila ang tinutukoy ninyo? Tanong ng matandang lalaki. Tumango naman si Mira at ang lalaking kasama nito. Ang dalawang babaeng iyan ang magiging alay natin. Wika ng lalaki sabay turo sa akin at kay Ora. Yung isang babae? Tanong naman ng matanda. Hindi siya pwede dahil hindi na siya birhen. Sagot naman ni Mira. Kung ganoon, kulang pa tayo ng isa para makompleto ang handa natin. Maghanap pa kayo ng isang birhen para makompleto na. Utos ng matandang lalaki. Tumango ang dalawang kausap nito at naglakad na paalis. Subalit bago pa man tuluyang nakalayo ang dalawa, ay tinawag sila ng matanda. Rigor, kailangan niyo pang humanap ng isa pang buntis para may maialay tayo sa bisitang paparating. Utos muli ng matandang lalaki. Sige Polo, ako ang bahala. Tugon ng lalaki at tuluyan na nga silang umalis. Naiwan naman kaming nakatulala at hindi alam kung ano ang mangyayari. Lumipas sa mga araw
At nandito pa rin kami sa pinagkulungan sa amin. Para kaming mga baboy na nakakulong. Kumakalam na ang aming mga sikmura. Dahil hindi naman nila kami pinapakain. Sobrang gutom na kami at uhaw na uhaw. Bes, itong mga aswang na yun. Papatayin ata nila tayo sa gutom. Inis na sabi ni Ora. Hindi ko na lang ito pinansin. Hanggang ngayon kasi ay iniisip ko pa rin kung paano hindi na birhen si Cory. Gayong wala naman akong alam na may nobyo ito. Isa pa, simula nung sinabi ng Rigor na yon na hindi ito birhen, ay hindi na niya ako kinakausap. Maging si James ay hindi na rin umiimik ng masyado sa akin. Sandra, ayos ka lang ba? Malakas na sigaw ni Ora, kaya halos mabingi ako sa lakas ng pagsigaw niya. Gusto mo bang mabingi ako? Inis kong sabi. Paano hindi ako sisigaw? Kanina ka pa tulala dyan. Daig mo pa ang namatayan ng anak. Salita ko ng salita dito para hindi mo ako pinapakinggan. Nakasimangot nitong sabi. Pasensya ka na, may iniisip lang ako. Saad ko. Habang nag-uusap kami ay naririnig namin ang pagbukas ng pinto. At nakita namin si Mira na may daladalang tinapay at prutas. O ayan, kumain na kayo para hindi kayo mamatay agad. Masungit nitong sabi. Bitawan niyo ako. Anong kailangan ninyo sa akin? Rinig naming sigaw ng babae mula sa labas ng silid. Pumasok ka sa loob o gusto mong mamatay agad? Galit na sabi ni Rigor. Natakot naman ang babae at pumasok. Bahagya pa itong nagulat nang makita kami. Ayan, may kasama na kayo. Masaya at pumapalakpak na sabi ni Mira. Kaso, kulang pa kayo ng isa. Di bali na. Maghahanap ulit kami ng isa pa. Dugtong pa nito. Baliw. Sigaw ko. Dahil sa sinabi ko ay agad niya akong nilapitan at hinila ang buhok ko. Kaya napadaing ako. Anong sabi mo kanina? Baliw ako? Huh? Pasalamat ka at nandyan ang abuelo ko. Dahil kung wala, nakaraan pa kayo namatay. At malamang sa malamang buto na lang ninyo ang natira. Nang gagalaitin nitong sabi. Pagkatapos ay itinulak niya ako. Dahilan para mapasubsob ako sa sahig. Dumugo ang ilong ko dahil sa pagtama sa sahig. Nilapitan naman ako ni James at hindi nalalaya na makatayo. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Tumango naman ako at pinunasan ng dumudugo kong ilong gamit ang palad ko. Anong karapatan mo para saktan ng nobya ko? Sigaw ni James at agad na sinugod si Mira, ngunit sinagal ito ni Rigor at itinaas na parang papel. Wala ka rin karapatan na saktan ng kapatid ko. Nanlilisik na sabi nito. At walang kahirap-hirap na inihagis ito sa dingding ang kasintahan ko. Napadaing ng malakas si James. Dali-dali ko naman itong nilapitan at nakita kong namimilipit ito sa sakit. Mga demonyo kayo! Galit kong sigaw. Mas masahol pa kami si demonyo. Kaya wag niyo kaming sagarin. Malamig at nakakatakot na sabi ni Rigor. Natahimik na lang ako dahil sa takot. Umalis naman sila na parang walang nangyari. Tinulungan ko naman si James para makatayo. Patawarin mo ko, Sandra. Wika niya sa akin. Patawarin saan? Nagugulo ang tanong ko. Malaki ang kasalanan ko sa iyo. Nakayuko nitong sabi. Hindi kita maintindihan. Anong pinagsasabi mo? Okay lang yun, malakas naman talaga ang aswang. Ang ibig kong sabihin, nagtaksil ako sa iyo. Pero maniwala ka, hindi ko sinasadyang nangyari. Umiiyak na nitong sabi.
Para akong pinagsakan ng malaking bato sa aking nalaman. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Sinong babae? Malamig kong tanong. Hindi mo na kailangan Hindi ko na ito pinatapos at agad na sinampal sa magkabilang pisngi. Sinong babae ang kinalulukuhan mo? Habang tayo pa ha? Sino? Bulyaw ko sa kanya. Ako. Sagot ni Cory habang umiiyak din. Natulala ako ng ilang sandali bago nagsalita. Ikaw na matalik kong kaibigan. Ikaw na tinuturing kong kapatid. Paano? Paano niyo ako nagawang lukuhin? Tanong ko sa kanya. Patawarin mo ako, Sandra. Hindi ko hangad nasaktan ka. Lasing kami ng mga panahong iyon. Nagsasabi ako sa iyo ng totoo, Sandra. Hindi talaga namin sinasadya. Nakaluhod nitong sabi. Hindi sinasadya. Ano yun? Basta ka nalang bumuka ka na hindi mo nalalaman. Pagkatapos sasabihin mong hindi niyo sinasadya, ginawa niyo akong tanga. Halos araw-araw tayo magkasama, Cory, pero nagmumukha pala akong hunghang sa paningin ninyo. Gigil kong wika. Panay lamang ang paghingi ng paumanhin ni Cory. Pero ng mga oras na yun ay naging bingi na ako. At wala na akong ibang pinapakinggan at pinapaniwalaan kundi ang sarili ko na lamang. Walang hiya ka. Ahas ka, Cory. Halos lumalabas ng ugat ko sa leeg dahil sa gigil ko. Dahil sa tindi ng galit ko ay pinagsasampal at sinabunutan ko siya. Agad naman akong inawat ni Naora at ang babae na bagong bihag. Kaya pala napapansin ko nitong mga nakarang araw na hindi kayo nagkikibuan. Yan pala ay niloloko niyo ko. At talaga sa ganitong sitwasyon niyo naisip na sabihin sa akin ang totoo. Wika ko pa. Patawad. Hindi ko sinasadya. Nakaluhod at umiiyak na sabi ni James. Maghiwalay na tayo. Simula sa araw na ito. Hindi na tayo magkakilala, James. At pinuputol ko na rin ang anumang ugnayan na meron sa atin. Madiin kong sabi. Pakiusap, Sandra. Huwag mong gawin ito. Mahal na mahal kita. Pagsusumamo ni James. Hindi ko na ito pinansin at binalingan ko na ng tingin si Cory. At ikaw din. Naahas ka. Bulyaw ko kay Cory na nakayuko at umiiyak. Halos murahin ko na sila sa galit. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Sobrang bigat ng pakaramdam ko. Habang umiiyak ako sa isang tabi ay nilapitan ako ng babae. Huwag ka nang umiyak. Dahil tulad mo din, ganyan din ang nangyari sa akin. Siya nga pala, ako si Moira. Pagpapakilala niya. Ako naman si Sandra. Maikling sagot ko. Pilit akong nilapitan ni James at Cory para kausapin, ngunit hindi ko sila pinapansin. Sa ikalawang araw ay inilipat nila kami sa maluwag at malaking kwarto. Ngunit gaya ng dati ay wala ring bintana. Hindi ko na rin alam kung naroroon pa ba kami sa baryo ng kaibigan kong si Kate o nasa ibang lugar na kami dinala. Bakit kaya tayo nilipat dito? Tanong ni Moira. Hindi ko rin alam. Sad ko. Hinalugog namin ang buong kwarto at nagbabaga sakaling may mahanap kaming pwedeng daanan palabas. Ngunit wala kaming mahanap. Wala na tayong pag-asang makalabas pa dito ng buhay. Umiiyak na sabi ni Cory. Huwag tayong mawala ng pag-asa, saad naman ni James. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng sigaw ng babae sa labas. Humihingi ito ng tulong. Nakarinig din kami ng mga malulutong na halakhak na tila masayang masaya sa mga ginagawa nila. Maya-maya pa ay naging panagoy na ito na animoy sinasaktan hanggang sa naging ungol na lang
ang naririnig namin. Pinatay nila ang babae. Naiiyak na sabi ni Moira. Pati ako ay tila nawawalan na rin ng pag-asa na makakalabas pa kami ng buhay dito. Hindi ko rin mapigilan na hindi maiyak dahil sa sitwasyon namin. Habang inililibot ko ang aking paningin sa pader, ay may napansin akong isang bagay na tila kumikinang. Kaya napatayo ako at nilapitan ko. Halos mapatalon ako sa tuwa nang makumpirma kong butas ngayon. Sobrang napakaliit, kaya hindi madaling mapansin. Dali, tulungan mo ko dito, Ora. Sabi ko sa kanila. Bakit? Anong meron? Tanong ni James. May nakita akong maliit na butas dito. Sagot ko. Agad naman itong tumayo at lumapit sa kinaroroonan ko. Tulong-tulong kami sa pagpapalaki ng butas hanggang sa magkasya ang ulo ng tao. Sumilip ako sa labas at nakita ko ang malawak na lupain at mga naglalakihang puno. Palakihin pa natin ang butas para magkasya ang isang tao. Saad ko. Nang mapagtanto naming pwede ng daanan ay nauna akong lumabas at agad naman silang sumunod sa akin. Nang makalabas na kaming lahat ay tumakbo na kami. Ngunit kahit anong gawin naming pagtakbo, ay bumabalik pa rin kami sa aming pinanggagalingan. Ano bang nangyayari? Bakit tayo pabalik-balik dito? Tanong ni Moira. Maging kami ay hindi rin namin alam. Saad ko. Kailangan natin makaalis dito sa lalong madaling panahon bago nila malaman na nakatakas na tayo sa pinagkulungan nila sa atin. Saad ko. Papaano kahit anong gawin nating pagtakbo bumabalik pa rin tayo dito. Uwi ka ni Cory. Di maghanap tayo ng paraan. Problema ba yun? Nakahanap nga ako ng paraan para makalabas tayo dun sa lecheng kwarto na yun At saka pwede ba subukan mo ding maghanap? Hindi yung iba ang hinahanap mo. Inis kong sagot at tumahimik naman ito. Tumingala ako sa kalangitan at nananalangin na sana ay mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito. Pagod na kami sa paglalakad. Ngunit wala pa rin nangyayari. Kaya umupo muna kami. Nakalabas na nga tayo doon pero mamamatay naman tayo dito sa gutom at uhaw. Saad ni James. Kung gusto mong bumalik doon, edi bumalik ka. Wala namang pipigil sa'yo. Ayaw nga pala, nakalimutan ko. Andyan pala ang ahas na magkakasama mo. Sambit ko. Sabay tumingin ito sa akin. O bakit? Tama naman ang sinabi ko Pang-iinsulto ko sa kanya. Narinig ko naman na ang malalim nitong pagbuntong hininga. Habang nagpapahinga kami, nakarinig kami ng malakas na sigaw mula sa bahay. Kaya naalarma kami. Nakatakas ang mga bihag. Marinig naming sigaw ng babae at alam naming si Mira iyon. Agad kaming tumakbo, ngunit gaya ng dati bumalik kami sa pinanggagalingan namin kung saan kami nagpahinga kanina. Bilis, baliktarin niyo ang mga damit niyo. Saad ni Moira. Ha? Bakit? Tanong ko. Basta, sundin mo na lang ako. Sagot nito. Kaya agad ko namang sinunod. Pagkatapos ay tumakbo ulit kami. Dalian ninyo, andyan na sila. Sigaw ni James. Pero sa kasamang palad ay natisod ako sa isang malaking sanga ng kahoy. Namilipit ako sa sahig nang tumama ang aking tuhod sa bato. Agad naman akong inalalay ni James. Pero dahil sa malakas na pagtama ng tuhod ko sa bato, ay hindi ako nakatayo kaagad ng maayos. Tumingin ako sa tuhod ko at nakita kong dumugo ito. Pinunit naman ni Ora ang kanyang damit at itinali sa tuhod ko. Pinasan ako ni James sa kanyang likod at ipinagpatuloy namin ang pagtakbo. Bilisan ninyo. Sigaw nito. Dito. Sigaw ni Cory. Pumasok kami sa isang madalim na kuweba na natatakpan ng mayayabong na dahon ng balete. Agad naman akong ibinaba ni James.
Hingal lang lahat maliban sa akin. Hanapin ninyo. Alam kong hindi pa sila nakakalayo. Rinig naming lahat na utos ni Rigor. Pigil hininga ang ginawa namin dahil malapit lang sila sa kinaroroonan namin. Halos mapasigaw naman ako sa sakit ng aking tuhod nang mahawakan ito ni Ora. Mabuti na lamang at tinakpan agad ni James ang bibig ko. Nang wala na kaming narinig na mga yabag, ay tsaka pa lamang inalis ni James ang kanyang kamay. Ayos ka lang ba? Ano ba sa tingin mo? Inis kong sabi. Hindi na ito sumagot. Gamit ang ilaw ng kanyang cellphone, ay tinanggal nito ang nakatali sa aking sugat. Pagkatapos ay sinuri ito. Medyo malalim ang sugat mo, sabi nito. Pinunit nito ang kanyang damit at itinali sa sugat ko dahil basang-basa na ang nakatali kanina. Pagkatapos ay tumayo na ito at tumingin-tingin sa paligid. Hindi ito ang inasaan kong magbakasyon. Parang kahapon lang na naging masaya tayo sa piyesta, ngunit ngayon ay nandito tayo sa lugar na ito at walang kasiguraduhan kung makakaligtas ba tayo. Wika ni Ora habang nakaupo at nakasandal sa isang malaking bato. Huwag kang mawala ng pag-asa, Ora. Lahat ng ito ay may lalampasan natin, sabi ko. Sana nga, Sandra. Sana nga. Saan nito? Hintayin niyo ako dito. Maghahanap lang ako ng pwede nating daanan, sambit ni James. Sama ako, wika ni Corey at agad na tumayo. Pwede ba, Corey? Huwag kang parang linta na dikit ng dikit sa akin, inis na sabi nito. Napatulala naman si Corey at hindi makapaniwala sa sinabi ni James. Tumingin ito sa gawi ko. Oh, bakit? May problema ba? Inis kong tanong sabay hirap. Agad naman itong nag-iwas ng tingin. Makalipas ang mahigit 3 minuto ay bumalik si James. May nakita ka bang pwedeng daanan natin? Tanong ko. Meron, ngunit hindi tayo pwedeng dumaan doon dahil lubhang delikado, sagot nito. Kung ganoon, saan tayo dadaan? Tanong ni Moira. Wala nang ibang pwedeng daanan kundi sa dinaanan din natin o pasok dito. Saan nito? Napabuntong hininga na lamang ako. Napangiwi ako nang biglang kumerot ang sugat ko. Oh, bakit? Nag-aalalang tanong ni James. Sumasakit yung sugat ko. Naluluhang sagot ko. Tiisin mo muna ang sakit. Wala tayong makukuha na herbal na gamot dito para itapal. Wika nito. Wala na akong magagawa kundi ang magtiis. Sobrang hapde. Kaya iniiyak ko na lamang ang nararamdaman. Baka sakaling mabawasan hanggang sa hindi ko namamalayan na nakaidlip ako. Dalimpungatan ako nang may marinig akong sigaw. Kaya napatayo ako nang wala sa oras. Nakita ko si Moira na namimilipit habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Anong nangyari? Tanong ko habang kinukusot ang mga mata. Umakyat siya doon sa malaking bato, kaya nadulas at nahulog siya, sagot ni Corey. Ano ba kasing pumasok sa isip mo at umakyat ka doon? Tanong ko. Gusto ko lang sana na humanap ng pwede nating madadaanan, sagot nito. Mas lalo kaming nataranta nang may makita kaming dugo na umaagos sa kanyang binti. Habang siya naman ay mangyak-ngyak na at namimilipit sa sakit. Halos magkanda-ugaga na kami sa pag-asikaso sa kanya nang mapansin namin na lalabas na ang bata. Maya-maya pa ay umalingaw-ngaw na sa buong kuweba ang iyak ng sanggol. Napangiti naman si Moira nang makita ang kanyang munting anghel. Naglakad naman si James papunta sa bukana ng kuweba. Kaya nagtaka ako. Saan ka pupunta? Tanong ni Ora.
Sisilipin ko lang kung pwede na tayong lumabas dito. Wika nito. Ngunit delikado, baka makita ka nila. Saad ko. Mas lalong delikado kung mananatili pa tayo dito. Maamoy nila ang dugo ni Moira at siguradong matutuntun nila tayo dito. Mabango kasi ang bata. Saad nito at dahang-dahang hinawi ang mga dahon na nagsisilbing pintuan ng kuweba. Wala na sila, kaya pwede na tayong lumabas dito. Wika ni James. Gaano ka nakakasiguro na ligtas tayong lumabas dyan? Tanong ni Ora. Hindi ako ganun kasigurado, pero kailangan nating makipagsapalaran para mabuhay. Saad naman ni James. Tumango na lamang kaming lahat bilang pagsang-ayon. Pero paano si Moira at si Sandra? Hindi pa nila kayang maglakad. Tanong ni Cory. Iwan niyo na lang ako dito. Ngunit isama niyo ang baby ko at si Sandra. Pakiusap. Wika ni Moira. Hindi, walang maiiwan dito. Sagot ko. Pero kung hindi ako magpapaiwan ay mahirapan tayo makaalis dito. Nanghina na ako at hindi ko na kayang maglakad. Naiiyak nitong sabi. Hindi kami alis dito na hindi ka sasama. Madiin kong sabi. Ngunit, Hindi ko na pinatapos ang kanyang sasabihin nang magsalita ako. ganito na lang ang gagawin natin. Maiiwan kayo dito para bantayan si Moira at maghahanap ako ng tulong. Suhestyon ko. Ano? Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung anong sinasabi mo, ha? Galit na sigaw ni James sa akin. Hindi ako nababaliw. At alam ko kung anong sinasabi ko. Inis kong sagot. Ano itong ginagawa at sinasabi mo? Wika nito. Di ba gusto mong umalis? Tanong ko. Tumango naman ito. Kung ganun, ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Saad ko. Pero wala akong sinabi na ikaw ang maghanap ng tulong. Ako ang lalaki, kaya ako dapat ang gagawa ng paraan. Sabi nito. Napabuntong hininga ako bago nagsalita. Mas kailangan nila ng lalaki dito para may magtanggol sa kanila kung sakali mang matutuntun ito ng aswang. Tsaka huwag kayong mag-alala sa akin. Sisiguraduhin ko makakahanap ako ng tulong at babalikan ko kayo ano man ang mangyari. Paliwanag ko. Ngunit may sugat ka. Paano ka magkakatakbo ng mabilis? Tanong ni Ora. Oo nga, baka ikapahamak mo pa. Mas mabuti pang si James na lang. Sabi ni Moira. Ayos lang, kaya ko. At saka hindi pwedeng si James dahil kung puro babae tayong matitira dito, ay walang magtatanggol sa atin kung sakali. Sagot ko at naglakad na patungo sa labas. Ngunit tinawakan ni James ang kamay ko. Pakiusap. Huwag mong gawin ito. Ako na lang ang gagawa. Pagsusumamo nito. Huwag na. Ako na lang. Ikaw ang may iiwan dito at bantayan mo sila. Malumanay kong sagot. Bago ako tuluyang lumabas ay lumingon muna ako sa kanila. Nakita ko sa kanilang mga mukha ang pag-aalala at lungkot. Tumulo ang luha ko ngunit agad kong pinahid ito para hindi sila masyadong mag-alala. Paika-ika na akong naglakad palabas ng kuweba habang daladala ang kaba at takot sa aking puso. Nagpalingalinga muna ako bago tuluyang naglakad. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo ay narinig ko ang pagtawag sa akin ni Cory. Anong ginagawa mo dito? Bumalik ka na doon sa loob, samahan mo sila. Tanong ko. Sasamahan kita, hindi kita pwedeng pabayaang mapahamak. Sagot niya at nananatili pa ring nakasunod. Hindi na kailangan. Walang ganang sagot ko. Pakiusap, Sandra. Alam kong galit ka sa akin. Ngunit kung pwede lang sana, ay isang tabi mo muna ang galit mo. Isipin mo na lang na kaya natin ito ginagawa
ay para sa ating lahat. Saad nito. Natahimik naman ako. Kahit ako'y galit sa kanya, mas pinili kong isang tabi ang nararamdaman kong buot at galit. Nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad. Habang naglalakad kami ay napatingala ako sa kalangitan at nakita kong makulimlim na at tila nagbabadyang uulan ng malakas. Gayon pa man ay nagpatuloy lamang kami sa paglalakad. Malayo na ang aming nilakad ngunit wala pa rin kaming natatagpo ang bahay na pwedeng mahihingian ng tulong. Puro naglalaki ang puno at malalawak na kagubatan lamang ang nakikita namin. Dahil sa pagod ay umupo muna kami sandali para magpahinga. Sumandal ako sa malaking puno. Makalipas ang 5 minuto ay nakarinig kami ng boses mula sa di kalayuan. Kaya napalingon ako at nakita ko ang kapatid ni Mira na may kasamang 3 lalaki. Andito lang sila sa paligid. Wika ng isang lalaki na may mahahabang kuko. Sigurado ka? Tanong ni Rigor. Oo. May bakas ng dugo sa mga dahon kaya sigurado ako. Sagot naman ng lalaki. Kung ganon, hanapin ninyo sila. Utos ni Rigor. Agad naman kaming tumayo at paika-ika akong tumakbo. Ngunit hindi pa man kami nakakalayo ay narinig ko ang sigaw ni Rigor. Ayun! Habulin niyo sila! Malakas nitong sigaw. Kahit na masakit ang sugat sa tuhod ko, ay binilisan ko pa rin ang pagtakbo. Halos malagutan na kami ng hininga dahil sa pagod at takot na nararamdaman. Kahit na may kabagalan akong tumakbo, ay hindi naman ako iniwan ni Cory. Nagtago muna kami pansamantala sa isang malaking puno na may butas. Sakto namang nagpapahinga kami, ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Naanimoy may paparating na malakas na bagyo. Dahilan kaya hindi na maamoy ng mga aswang ang dugo ko. Nang makabawi kami ng kaunting lakas, ay lumabas muna kami. Tumingin muna kami sa buong paligid. At ang masigurado namin na wala sila ay nagpatuloy na kami sa pagtakbo. Pero habang tumatakbo kami, ay nakarinig kami ng mga yapak na tila may sumusunod sa amin. Pagkalingon namin ay nakita namin ang 4 na malalaking aso na humahabol na nga sa amin. Kaya naman nanlaki ang mga mata ko at mas lalo na naman naming binilisan ang pagtakbo. Nakarating kami sa isang bangin, kaya napahinto kami saglit at naghanap ng pwedeng madadaanan. Wala nang pwedeng madaanan kundi dito lang. Rinig kong wika ni Cory. Napatingin naman ako sa kanya at nababakas ko sa kanyang mukha ang pag-aalala. Kung ganun ay tayo na. Sagot ko. Sobrang delikado ang dinadaanan. Makatakas lang kami sa mga aswang na humahabol sa amin. Gawa ng mabato at madulas ang daan ang tinatahak namin. Kaunting pagkakamali lang namin ay tiyak na kamatayan ang kahantungan namin. Nauna si Cory at sumunod ako. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon ay nadulas ako. Mabuti na lamang at nahawakan ni Cory ang kanang kamay ko. Kaya hindi ako nahulog ng tuluyan. Napasigaw ako ng malakas nang tumama ang tuhod kong may sugat sa matulis na bato. Ligtas naman kaming nakababa. Ngunit patuloy pa rin ang mga aswang sa paghahabol sa amin. Kaya naman nagpatuloy kami sa pagtakbo. Dahil sa malakas ang ulan at basa ang dahon, ay natisod ako. Dahilan para matumba ko at tumama ang aking noo sa isang maliit na bato. Agad naman akong tinulungan ni Cory sa pagtayo. Bilisan mo, Sandra. Nandyan na sila.
Saad ni Cory sa akin. Teka, sandali lang, Cory. Magpahinga muna tayo. Kaunti lang. Pagod na ako. Sambit ko. Hindi na tayo pwedeng huminto dahil maaabutan nila tayo. Uwi ka nito. Kaya wala na akong nagawa kundi ang tumayo at tumakbo ulit. Para kaming nakikipaghabulan kay kamatayan ng mga oras na yon. Hindi namin alam kung magtatagumpay ba kami o hindi. Basta ang nasa isipan lang namin ay tumakbo ng tumakbo hanggat makakaya. Iwan mo na ako dito, Cory. Bigla akong wika sa kanya dahil pagkaramdam ko ay hindi ko na makakaya pang tumakbo. Ano? Nababaliw ka na ba? Wika niya. Hindi ko na kaya maglakad at tumakbo. Mas lalong lumalala ang sugat sa tuhod ko kaya sige na. Iwan mo na ako. Saad ko. Ayoko. Hindi kita pwedeng iwan dito kaya tumayo ka na dyan. Matigas niyang sabi at agad akong pinatayo. Pero paano tayo makakatakas sa kanila kung hindi ako makalakad ng maayos? Kaya sige na. Iwan mo na ako. Ikaw na ang maghanap ng taong pwedeng tumulong sa atin. Madiin kong sabi. Ngayon ka pa ba susuko ha? May awang Diyos, Sandra. Kaya halika na. Saad niya. At agad niya akong hinila patayo. Kunting tiis na lang at makakahanap din tayo ng tulong. Wika niya pa. Kaya tumangon na lamang ako. Doon tayo. Saad ni Cory. Sabay turo sa isang maliit na kuweba. Natatakpan iyon ng mga ugat ng kahoy. Kaya hindi halata na kuweba ito. Nagbandali naman kaming tumakbo pa palapit sa kuweba. Dito muna tayo pansamantala hanggang sa tumigil ang ulan at hangin. Ani ng kaibigan ko. Bakit ba nangyari ang lahat ng ito? Ang gusto ko lang naman ay magbakasyon ng masaya at mapayapa. Naiiyak kong sabi. Walang may gusto sa nangyari sa atin, Sandra. Sagot nito. Siguro kung sinunod natin ang sinabi ni Kate na huwag tayong aalis hanggat hindi siya nakakabalik. Baka wala tayo ngayon dito sa ganitong kalagayan. Wika ko. Kaya nang sinabi ko kanina, walang may gusto sa nangyari. Sa totoo lang ay kasalanan natin ang lahat dahil hindi tayo nakinig sa kanya. Kaya walang dapat sisihin dito, kundi ang mga sarili natin. Saad nito. Sa tingin mo, nag-aalala kaya si Kate sa atin? Tanong ko bigla sa kanya. Siyempre naman, bakit mo na itanong? Balik niyang tanong sa akin. Nagtataka lang kasi ako. Dahil bakit hanggang ngayon ay hindi nila tayo nahahanap? Mahinang sabi ko. Hindi ko rin alam pero malay natin. Baka gumagawa sila ng paraan para matagpuan tayo. Sagot niya naman. Hindi na ako sumagot pa sa kanya. Dahil nagsimula na naman kumirot ang sugat ko. Kaya napapikit na lamang ako. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Oo, medyo kumikirot lang ang sugat ko. Sagot ko. Lumapit naman ito at tinanggal ang nakatali sa tuhod ko. Malalim ang sugat mo. Kailangan mong madala sa ospital sa lalong madaling panahon at baka magka-impeksyon ka pa. Nag-aalalang wika niya. Napabuntong hininga na lamang ako. Nang medyo humupa ang ulan, ay nagpatuloy na ulit kami sa paglalakad. Wala na rin yung mga humahabol sa amin. Hanggang sa nakarating kami sa isang konkretong daan. Magpahinga muna tayo dito. Maghihintay tayo ng masasakyan. Sabi ni Cory. Tumangaw na lamang ako bilang tugon. Makalipas ang 3 oras naming paghihintay, ay sa wakas, may paparating na sasakyan. Agad naman itong pinara ni Cory. At salamat sa Diyos ay hinintuan naman kami. Habang nasa sasakyan kami, ay hindi ko na talaga nakayanan.
Kaya bigla akong nawala ng malay. Pagmulat ko ng aking mga mata, ay bumungad sa akin ang puting kisame. Tumingin ako sa aking gilid at nakita ko si Kate at si Nanay Aureng na natutulog sa upuan. Kate, tawag ko. Dumilat naman ito at agad na lumapit sa akin. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Teka, tatawagin ko lang ang doktor. Natataranta nitong sabi. Inawakan ko naman ang kanyang kamay. Nakita ko namang nagising si Inay Aureng. Ayos lang ako. Teka, si Cory nasaan siya? Tanong ko. Nasa kabilang kwarto. Sagot niya. Anong nasa kabilang kwarto? Nagugulo ang tanong ko. Doon siya iniligay ng mga doktor. Hindi kasi kayo pwedeng magsama sa isang kwarto eh. Sagot nito. Pwede bang linawin mong sinabi mo? Saad ko. Sige na anak. Tawagin mo na ang doktor at ako nang magpapaliwanag sa kanya. Biglang sabat ni Inay Aureng. Sumunod naman si Kate. Nung natagpuan kayo, pareho kayong walang malay. Ikaw ay may sugat sa tuhod at si Cory naman ay may malubhang sugat sa kanyang ulo. Pati ang driver ng sinakyan ninyo hanggang ngayon ay kritikal pa rin ang kondisyon. Paliwanag nito. Paano nangyari iyon ay samantalang nang sumakay kami ay ako lang ang may malubhang sugat. Walang kahit na anong sugat si Cory at ang driver. Nagugulo ang sabi ko. Hindi namin alam ngunit nang matagpuan kayo ng mga pulis ay nakataob na ang sinakyan ninyo. At may nakitang marka na mga mahabang kuko ang nakaguhit sa likod ng sasakyan. Saad ng ina ni Kate. Gulong-gulo ako at hindi ako makapagsalita hanggang sa bigla akong nanghina at nakatulog ulit. Makalipas ang isang araw ay nakalabas na ako sa ospital. Ngunit si Cory ay hindi pa rin nagigising. Pwede bang ikwento mo sa amin ang buong pangyayari? Para malaman namin kung paano natin mahanap ang mga kaibigan ninyo. Tanong ni Tatay Anselmo. Nasa bahay niya kami kasama sina Kapitan at ang matatanda sa lugar na ito. Ganito po kasi iyon. Noong unang gabi ng piyesta, uminom kami ng alak pero dahil sa malakas ang tama ng alak sa amin ay napagpasya naming umuwi para magpahinga. Sinabi ni Kate sa amin na hanapin daw niya kayo ni Nanay Aureng para magpaalam. Ngunit makalipas ang mga 5 minuto ay hindi pa rin siya dumarating. Kaya napagpasya naming mauna na. Panimulang wika ko. Pero pagkarating namin sa bahay, agad kaming pumasok. At hindi na namin inalam ang buong paligid. Kung tama ba ang bahay na napasukan namin. Nung iinom na sana ako ng tubig, laking gulat ko nang may biglang sumulpot sa harapan kong babae. At sinabi niyang bahay daw niya iyon. Nagipagtalo pa nga kami sa kanya. Sa pagkakalang bahay ninyo ang napasukan namin. Saad ko pa. Tapos, anong sumunod na nangyari? Kuryosidad na tanong ni Nay Aureng. Ayun, hanggang sa mapansin kong iba talaga ang bahay na napasukan namin. Nakipagkilala kami sa kanya. Doon namin nalaman ang pangalan ng babae. Niyaya niya kami kumain kaya hindi na kami tumanggi pa. Pero dahil sa bilin ng aking magulang na kung sa kakain daw ako sa ibang bahay ay palagi ko dapat taka ng kalamansi ang pagkain ko. At sinunod ko naman ito. Pinatakan ko ng kalamansi ang pagkain ko at nakita kong bumula ito. Maya-maya ay nagbago ito. Naging lamang loob ng tao at doon ko napagtanto na hindi sila tao. Mahabang paliwanag ko. Kung ganoon, buhay pang ang kanilosyo. Anong ibig niyong sabihin, Mang Roman? Tanong ni Tay Anselmo. Sila ay ang kanamamatataas na uri ng aswang na kung tawagin ay gabunan. Noong kapanahonan namin ay tuwing di idinaraos ang piyesta, ay pumupunta sila dito
para manlinlang ng tao gamit ang kanilang kaalaman. Ngunit simula nang makasagupan nila si Lando ay hindi na sila pumunta pa rito. Pero sa ngayong huling piyesta ay nandito pala sila. Saan nito? Kung ganun po ay paano natin maililigtas ang mga kaibigan namin? Hindi ko na po matandaan ang dinaanan namin sa sobrang layo. Tanong ko. Hindi kayo lumayo, Iha. Nandito lang kayo sa paligid. Uwi ka na matanda. Po, Tanging sambit ko. kaya mo nasabi na malayong pinagdalhan sa inyo. Dahil ginamitan kayo ng itim na mahika. Kaya ang alam niyo ay nasa malayo kayo, ngunit ang totoo niyan ay nasa malapit lang kayo. Sagot nito. Kaya nagugulan ako sa kanyang mga sinasabi ay tumango na lamang ako. Paano po natin ililigtas ang mga kaibigan ko? Tanong ko ulit. Huwag kang mag-alala, may liligtas natin sila. Ngunit kailangan nating magsagawa ng ritual para sa ganun ay madali natin silang matunton. Sagot ni Tatay Anselmo. Tumangaw naman ako bilang sagot din. Matapos ang pagpupulong-pulong, ay naganda na sila sa kanilang gagawing ritual. Naggatay sila ng 2 baboy. Pagkatapos ay naganda sila ng alak na bigas na nakalagay sa maliit na mangkok. At marami pang iba na hindi ko alam kung ano ang tawag. Nang nakahanda ng lahat ay nagsimula ng magsalita ang 3 matatandang lalaki. Nang hindi ko maintindihan na lungwahe. Kate, tawag ko sa kaibigan ko. Nabala sa pagluluto ng kanin. Bakit? Tanong nito. Matanong ko lang, bakit kailangan nilang magkati ng baboy? At ano ang mga sinasabi nila? Tanong ko. Yan ang tradisyon namin dito, na kung may nawawalang tao at hindi ito mahanap, ay ganyan ang ginagawa nila. Gaya ng nangyari sa inyo na nilinlang ng mga aswang at may naiwan kayong kaibigan na mahirap hanapin. Isa pa, nanganganib ang buhay nila. Kaya kailangan nilang gawin yan. Mahabang paliwanag niya. Ganun ba? Maikling sabi ko. Kaya huwag ng maraming tanong. Tsaka ko na lang ipapaliwanag sa iyo ang lahat kung nahanap na ang mga kaibigan natin. Uwi ka nito. Makalipas ang mahabang oras, ay natapos na rin sa wakas ang ritual. Agad kaming nagtungo sa likod ng bahay ni Kate para doon dumaan. Makalipas ang 10 minuto naming paglalakad, ay nakarating na kami sa kuweba. Wala na akong sinayang na sandali at dali-dali na akong pumasok sa kuweba. Ngunit pagkapasok ko ay wala na akong nadatnan doon, kundi yung mga yapak lang nila. Sumunod naman sila sa akin. Anong nangyari? Bakit wala sila dito? Tanong ko. Mukhang umalis na sila dito. Uwi ka na, Tatay Anselmo. Napaupo at napaluha na lamang ako. Huwag ka nang umiyak. Mahanap din natin sila. Pag-aalo naman sa akin ni Kate. Paano kung di natin sila mahanap? Ano na lang ang sasabihin natin sa mga magulang nila? Saad ko at maluha-luha na. Ano ko ba, Sandra? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Buhay sila. Madiin nitong sabi. Nagpatuloy kami sa paghahanap sa paligid. Ngunit wala kaming makitang palatandaan na pwedeng dinaanan nila. Dahil sa gulong-gulo na ako at labis-labis ng pag-aalala ko sa mga kaibigan ko at kay James, hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Sinabihan naman ako ni Kate na huminahon at pilitin kong huwag masyadong mag-alala. Gawa ng mahanap pa rin umano namin ang mga kaibigan namin. Paano ako hihinahon kung hanggang ngayon ay hindi pa rin natin sila nahahanap? Sabihin mo nga sa akin, Kate. Mariing wika ko sa kanya at sa inis ko ay napagsalitaan ko siya ng hindi maganda. Bakit? Akala mo ba ikaw lang ang nag-aalala sa kanila, ha? Pati rin kami ng buong pamilya ko. Pati nga mga kapitbahay namin ay tumulong na rin sa paghahanap. Kung nag-aalala ka,
Nag-aalala din ako dahil kaibigan ko din sila. Kaya sana huwag kang magsalita ng ganyan. Saad niya sa akin sabay talikod at naglakad paalis. Natamimi naman ako sa kanyang sinabi. Pasensya ka na iha sa anak ko. Medyo mainitin din kasi ang ulo ng isang yun eh. Malumanay na wika ni Inay Aureng. Ayos lang po, Nay. Kasalanan ko din naman po kasi. Nakayokong sabi ko. Hindi na ako sumama kina Itay sa paghahanap dahil ayaw kong mabigo ulit. Mga bandang 9:00 ng gabi ay narinig ko ang pagsigaw ng kuya ni Kate. Sandra! Kate, narito na sila. Sigaw nito. Agad naman kaming nagpabalikwas ng bangon. Dali-daling lumabas sa kwarto. Halos maiyak ako sa tuwa. Nang makita ko sina Ora at James, agad ko silang niyakap. Akala ko hindi na namin kayo mahahanap pa. Umiiyak kong sabi. Alam namin na mahahanap mo din kami. Nakangiting sagot ni Ora. Teka, nasaan si Muhira at ang baby niya? Tanong ko at hinagilap ito. Nakangiti naman kinuha ni James ang sanggol na karga-karga ng mga sandaling iyon ng kapatid ni Kate. Nang makuhanan niya iyon, ay masayang inabot niya sa akin. Nalaman ko mula sa kanila na hindi nakayanan ng katawan ni Moira ang gutom at uhaw, kaya namatay ito. Tanging ang anak lang niya ang naisalba, nina Ora at James. Nang makapagpahinga ng lahat ay nagkwento naman si Tatay Anselmo kung paano nila tinapos ang buhay ng angka ni Lucio. Nang makasagapan nila ang mga ito sa gitna ng paghahanap sa mga kaibigan ko, nagtulong-tulong ang mga albularyo at antingero sa baryo para mapatay ang mga aswang at hindi na maulit pang muli ang nangyaring pangbibiktima ng mga gabunan. Napagalaman ko rin kaya pala kami nakawala sa sabulag na ginawa ng mga aswang. Dahil sa may nahawakan akong baging na makabuhay noong huling nagtago kami sa maliit na kuweba. Habang nagtatago kasi kami ay kumukuha ako ng maliliit na baging at nilagay ko sa bulsa. Ayon pa sa albularyo, iyon ang dahilan. Kaya nakaalis kami at natunto namin ang daan. Hindi naman nagtagal ay nagising na rin si Corey. Napatawad ko na rin silang dalawa ni James. Pero hindi na gaya dati ang trato naming dalawa ni Corey sa isa't isa. Nahigit pa sa magkaibigan. Nagkaroon na ng lamat at sa tingin ko ay hindi na maibabalik pa ang dati naming samahan. Samantalang kami naman ni James ay nag-umpisa muli kami at inayos ang relasyon naming dalawa. Nakakauwi naman kami ng ligtas noon pero simula ang mangyari ngayon ay hindi na talaga ako nagbabakasyon sa mga liblib na lugar. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po. Sandra po ng Luzon. Wakas ng kwento hanggang sa muli.